Alright, hi guys, welcome sa isa na namang session ng trading system ng bayan. So ito ay para sa ating midweek, no? For February 7, 2024. So wala nang patumpik-tumpik pa. Tara na! Anyway, so base na lang tayo sa screener ulit, no? Para mas mabilis. Dito, TSB, tapos check natin. So gusto natin lahat ng may 2 na candlesticks, meaning bullish siya sa monthly and quarterly na candlestick. Tapos, i-rank na lang natin yan ng smallest to ano. So, nasa taas pa rin si CHP. Tapos yung may kulay, para nandun siya sa leader. Hindi, sort lang. Huwag no. And, tapos tanggalin natin yung mga walang uptrend. Filter color. Okay. So, ito, pwedeng tingin natin isa-isa to, no? Kaya dito tayo, yung top 10 natin. Tapos tanggalin natin yung mga hindi ano sa candlesticks. Ito, top 10. Dito tayo, check natin isa-isa. Si CHP, number 1. So, si CHP, kung makikita nyo yung ano, yung updates natin on a daily basis. Nakita natin si CHP nung February 5. Tapos ang sabi natin dito, since ito yung na-plot natin, nandito pa lang siya nun. Sabi natin na ang kanyang downside ay from etong closing niya to dito sa low nung candle, that's around 20%. Tapos yung next na target niya is itong 1.26, which is just 12%. Sabi ko, kung medyo hindi mo kayang sikmurain yan, i-forgo mo na lang. Unless, mag-break siya above 126, pwede mong i-reassess yung ano, yung trade. Tapos ang hindi ko lang nasabi ay kung naghahabol ka ng stock pala, no? Kailangan mag-i-intraday ka, wala kang magagawa, no? Kung maghahabol ka. So meron tayong tinuturo na nung 2019 pa lang, yung tinatawag natin na intraday retrace kill zone. Matagal-tagal na rin pala to, ano? Dito. Itong video na to, no? So ito yung paraan natin ng pagpasok ng mga momentum stocks. Kumbaga, yung wala pang SGs, ganyan, naka 10% na stock, no? So, kung pupunta tayo dun sa ano, ang idea lang naman, papasok ka dun sa time frame na merong retrace itong stock na to. So, I think nung time na yun, itong February 6, nasa 1 minute yan eh. Kung titignan mo yung mga na-plot natin, nauntog nga siya initially dito sa 1.26. Ganun. So, tanggalin natin yung ano, yung mga boxes. Okay. So, napunta siya dito sa ano, initially napunta siya sa 126, tapos kung titignan mo, retrace. Meaning, yung MA20 sa above MA50, tapos yung price nag-retrace going below MA20. Yan ang yung classic na retrace. So, para ma-pick up mo to, no, pwede kang dito bumili sa retrace niya. Tapos nag-break siya ng 1.26. And then, pwede mo nang tignan yung trade niyan. So, dito, another retrace. Ganun ulit. Bili ka dun sa, parang classic retrace lang din in an intraday. Basically, yun lang sinasabi natin. So, dito, meron tayong ibang, nasa ano na pala to Inad ko na dun sa playlist ng Ultimate Trading Course natin. Ito, libre to. Basically, ang ginagamit lang natin dito na meron tayong ibang indicators, pero the same
principal supply na it's just a retrace in an intraday. So, dito mo siya titignan. So, pagka nag-cross ng ganyan, buy mo yung retrace. So, ang idea, dito ka papasok sa trigger ng classic retrace, tapos sell ka dito sa break ng MA20, buy ka ulit, ganun. Tapos kapag bumaba siya ng ganito, halimbawa, no? Bumaba siya ng nag-cross na sa MA20 below MA50, aakyat ka lang sa time frame na merong retrace pa rin. So, aakyat ka, tingnan mo 5 minutes. So, sa 5 minutes na to, no, titignan mo. Nasa baba pa rin sa MA20. So, aakyat ka pa ng 15, pwede ba? 15 or 10. So, dito, titignan mo na, meron kang another retrace dito na pwedeng mag-push pa nung price, ano, kung meron pang ano yan. Pero medyo dininay na lang. Usually, yung ganitong move, mga 3 araw yan na move. Pero kung let's say, dito ka na pasok, so, i-manage mo na lang yung trade mo. Dito ka mag-exit, ano? Kung sakali man. Pero usually nga, katulad sabi natin, ito, first move, 1, 2, ito yung third day, nag-try siya, pero hindi siya nag-materialize. No? So basically, itong mga na-plot natin na to, basically yan lang yung mga height ng 6 months at saka, kung titingnan mo dito, check mo yung 6 months, 1 year. Tapos dito ka na sa 12 months. Yun yung highs dito, oh. Ito yung 1.64 saka 2.18. Ang next niyan, pagka umakyat siya, 2.18. Yung next na target. Kapag nag-materialize yung intraday retrace dito sa 10 minutes at mag-ano ulit siya. Kaya lang, ang dyan is, di ba, since this is parang speculative, dininay na ni DMCI. We don't know, di ba? Baka magtuloy yan. So, ganun. Ngayon, let's say, gusto mo maghabol yan, no? Pwedeng i-consider mo ulit siya kapag nag-above 164 siya. Kasi above 164, maganda ulit yung kanyang range. Mga 33% ulit yan range to 2.18. Yun lang naman, ganun, no? So, pwedeng wag mong habulin to. Hintayin mo lang na above 1.64 siya. Tapos, use the intraday retrace method para makapasok ka doon sa ano. Ngayon, kung pinasok mo ay intraday, sa intraday ka din lalabas. Okay? Okay. So, I think that's that, no? So, wala tayong masyadong nakikitang intraday. Merong in the next few weeks or months siguro, magkakaroon ng mga pitik-pitik na mga stocks, yung mga basura. Pag nagbasura season, ano yun, hindi magandang sign yun na pag nangyari yun kasi, patapos na yung run ng market natin. No? Yun lang. So, that's for CHP. So, balik tayo dun sa mga pang-daily lang na trade sila. Sino ba to? Si ICT, no? ICT. Okay, so kay ICT, gano'n lang din. Hinihintay mo na lang din to na ma-reach yung target niya or mag-mini retrace ulit. Kasi tapos ka na sa classic retrace at saka high breakout. Dito na yung tranche 1, tranche 2. Tapos meron kang, hopefully, pang last na tranche na yon. Okay, yon kapag siya, mini retrace. Okay, si Bloom, I think merong trigger tong si Bloom ngayon. High breakout. So, pag may nakita kang high breakout na ganyan, pwede mong pasukin yan. Tapos, check natin, no? Ito yung cut loss level, tapos entry price. And then, titignan natin yung next resistance niya for the next 6 months. That's resistance 1. Itong high na to. Tapos, check mo ulit dyan. Ganun ulit, diba? 1 year. It's the same. Pwede ka na dito, pupunta ka na dito sa 12 months sa candlesticks. Tapos, check mo na yung mga next na resistances dito.
So, dito yung current na price. Ito yung next na high and then high. So, what we're looking at kay Bloom, sakali. So ito yung 2 to 3 resistances from here to here. That's just 2%, 8. O, tama-tama. Iyan mo na dito, 24%. So, titingnan natin, 24 is to 4, mga 6. Ay, tama, no? 6. 6 na risk and reward. So, okay na din, no? So, ganito. So, at least, kay Bloom, dapat meron ka dito sa kanyang classic retrace, tapos meron kang um, dito sa sa high breakout, tapos magme-mini retrace yan or high breakout. So, tranche 1, tranche 2, saka tranche 3. Ganon pagka nag-scale in and out. So, yung pag-scale in and out into position, na-discuss natin yan dito, sa video na to. No? Okay. Another one, GT Cap. Okay, kakano lang ulit. So, wala. Monde, Nissin. Ayun. Ano lang dito oh. High breakout, tapos high breakout, tapos mini retrace. So, hintay ka na lang dito or hintay mong mas-stop out ka. So, dito yung mo, saka MA20, no? Dapat iano mo na lang tong trade na to. I-manage mo na lang siya. STI, meron siyang okay, kay STI coming from here na mini retrace. Tapos classic retrace, mini retrace, tapos magka-high breakout. So, since ngayon lang natin nakita to, no, pwede pa naman. Ngayon, ang isa sa mga natin, yung volume niya, no? Around 2 million, medyo manipis pa. Tapos kung check natin dito, yung 20-day na volume niya ay 4.2. So 1% of 4.2, mga nasa 4,000 ay 40,000. So yun lang yung limit ng pwede mong bilhin sa kanya, no, para makalabas ka ng buhay. So halimbawa kasi 4 million. 4 million. 4 million na ba to? Times 0.01. So yun, 4,000. Kung pwede mo namang i-trade yung mga ganitong names na maliit yung volume, mga hindi lumalagpas ng 5 million. Basta, pag ano ka ng position, huwag kang lalagpas ng 1% ng niya, ng 20-day volume average niya. O kaya ito, no? Kung 2 million yan, nag-20,000 lang ang mo, isugal mo dyan, no? Ganon. Si Tuna, ganun din. Classic na, tapos high breakout. So, manage mo na lang yung trade kung meron ka nito. No? Dito, i-adjust mo na dito yung profit at saka MA20. No? Always, MA20 ang ating stop loss. BDO. Ganon din si BDO. Naka-move na lang din siya. Actually, meron kang high breakout dito kay BDO. Yan. Kaya lang kasi, kung wala kang position dito sa baba niya, no, medyo risky na tong mga na to. Itong move kay BDO kasi nga mababa yung kanyang volatility. Baga, yung upside mo konti na lang 'yan, no. So sana dito mo siya nabili. Pagka-cross ng gano'n, yung mini retrace at saka classic retrace, yun yung paborito mong pagbodega, no. Pagka bagong cross 'yan, yung MA20 above RCI, may laman ba 'to? 3 million. Wala 'yan. Ang pangit ng candles niya. Tapos AC.
O si AC, oo nga pa, 6% siya nagbuhat ng index, ano, today. So, um, natapos ka dito, no? Yung trend shift, tapos nag-mini retrace, and then nag-close below siya, MA20, napasell everything ka. Nag-reset siya. Ito yung tinatawag nilang reset eh. Itong ano, i-reset niya yung move niya. So, titingnan natin, no? So, since this is ano, this is another trend shift. Nag-shift siya ng trend from, supposed to be kasi nag-close na to eh. Nag-close na pababa, nag-cross na pababa sa MA20 below MA50. Ni-reset niya ulit pa taas. So, ganun ulit, 6 months. Ito yung immediate resistance. Tapos, it's the same. Tingnan natin yung 12 months mo. Sakit ng boses ko. Ito at saka ito na resistances. So, if we look at it, tingnan natin kung maganda yung ano ha. Or should we rather stick with Bloom? Ito 26, 7. Dito na lang sa, yan, sa 7. O kaya sa MA20 natin ilagay, o kaya sa low, pwede ba? 5% lang, okay. Good, pwede na yan. Pwede na din, no? So, kung mag-enter ka dito sa ano na to, 5 na ano, na risk and reward. So, immediate mo na resistance is this one. Pero pag, I think pababreak niya to eh. Tapos, eto, and then, eto yung ultimate na ano, na target price. Ayan. So, yan, I think medyo chill-chill lang naman muna tayo, no? So, kung medyo na-FOMO ka ngayon dahil wala kang bilib sa market dati, no? Medyo tingin-tingin ka muna ng ano, ng mga retraces dito. Tingin nga tayo ng classic retrace. So, mini at saka classic. Sa trend shift na din. Okay. So, Ion, REIT. Si Wilcon. Tingnan natin. Last na lang. Dito tayo, no? Kay JFC. Oh, okay. Medyo maganda din tong move ni JFC. Natin ang kanyang reading ng ano, 50. Classic retrace. So, nagre-retrace lang siya. So, gusto mong mag-tranche 1, no? Pwede kay JFC. Tingnan natin si RLC. Pwede din. Mag-ano na siya? Retrace. Okay. Classic retrace din. DNL. Meron ba si DNL? Oh, plus 14 million. 30. Okay. First retrace. So, ito yung mga kung gusto mong magbodega, no? Itong sila, no? Itong mga nasa classic retrace. Tapos abangan mo na lang. Nakita nyo naman, di ba? Ano lang naman yan? Tawag doon. Cycle lang naman yan. So, pag nag-retrace siya, ang next na move niyan, kung hindi yan olats, syempre hindi naman lahat panalo, di ba? May possibility na makat-loss ka dyan, di ba? Next dyan ay high breakout, tapos mini retrace, and then high breakout ulit, ganun. So, dito, tranche 1 ka dito, tranche 2, and then tranche 3. So, ibig sabihin, kung mag-move yan, kung let's say 33% ka dyan by dito, kapag ka magandang move niyang pataas, ano yan, naka-full position ka na. No? Hindi ka magpo-position ng 100% kagad. Ano yan eh, parang dating lang yan eh, no? Kung gagawin nating analogy yung eto muna yung ligaw, tapos first base, second base, hindi naman all-in kagad, di ba?
Madalang naman yun. So, ito yung inaano natin. So, ito yung dini-discuss natin na ang pinakamagandang sa pag-scale up ng position, mag-start ka sa trend shift, mini retrace, saka high break. O kaya, itong mga classic retrace. Yung first na classic retrace, yun yung mga pwedeng bobodega ka. No? Yun lang naman ang tip natin for this midweek session. Again, no? Please continue to follow us in our social media accounts. So I'll see you in the weekend session. No? This has been Mr. B signing off. Bye.